Sa itaas ng bulubundukin ng Sierra Madre, sa saliw ng musikang ito, ay matatagpuan ang isa sa pinakamalaking grupo ng mga indigenous people sa Pilipinas, ang mga Agta. Halos kalahating araw na biyahe mula sa Maynila, bukod pa sa isang oras na pag-akyat sa bundok, mararating ang sibilisasyon ng mga Agta. Ayon sa pinuno ng tribo, ang pananatili nila sa bundok ay bunsod ng isang matandang paniniwala. Sanay sa payak at mapayapang pamumuhay, natural sa mga Agta ang magpalipat-lipat ng tirahan o bile sa kanilang wika sa paghahanap ng pagkain. Yung kinakain namin sa bundok, yung parang ubi. Pero kung wala rin, yung mga kamuting lanot, yung ang kinakain namin dito, muting kahoy. Pangangaso ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga Agta. Kilala ang kanilang tribo sa pagiging mahusay sa paghuli ng mga hayop. Doon na mahuhuli namin yung unggoy, baboy ramo, saka yung mga sinasabi nila parang kuneho. Kung wala kaming mahuhuli na, kung masero kami sa bundok na mangaso, ay magsisid kami din sa ilog, makahuli din kami ng palos at saka yung mga tilapia. Sa kabila ng mahirap na pamumuhay, natural na masayahin ang mga Agta. Makikita ito sa kakaibang hilig nila sa sining ng pagsayaw at pagtugtog, gamit ang mismong mga kagamitang ginagamit nila sa paghahanap ng makakain. Parang kwan din yun, yung gitara din na pero dalawa lang ang pertas. At saka pero yung panan na nakikita natin doon, pero din yun, gagamitin. Saka may isa pa yung sabi namin na kulibaw, parang piano. Ngunit kahit sanay sa simpleng pamumuhay, di maiaalis sa mga Agta na minsay maghangad na iwan ang dating tinitirhang malayo sa tao at makahanap ng tutuluyang mas ligtas at malapit sa sibilisasyon. Naisip ko roon, kung dito lang kami sa Durum tumira, ay walang pagbabago ang buhay namin. Kaya naisip ko na dito kami tumira para sa ganoon ang mga suportar ng mga gobyerno ay sumusunod kami. Mga pangarap na simple man ay singtamis pa rin ng mga musikang nabubuo gamit ang kanilang mga instrumento.